Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa ikadalawang hari, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang nakasaad. Naging hari ng Juda ang anak ni Joas na si Amasiah ng ikalawang taon ng paghari ng anak ni Jehoahaz na si Jehoash sa Israel. Si Amasiah ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng 29 na taon. Ang anak niya ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kapantay ang ginawa ni David na ninuno niya. Sinunod niya ang ama niyang si Joas. Hindi rin niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghandog at pagsusunog ng insenso roon. Nang matatag na ang magpaghari ni Amasiah, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin makikita sa ikalawang mga hari, chapter 14, verses 6 to 9. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak ng mga ito. Sinunod niya ang nakasulat sa kautusan ni Moses. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang nagkasala lamang ang siyang dapat patayin. Si Amasiah ay nakapatay ng 10,000 Edomita sa libis ng asin at nasakot niya ang Sela. Tinawag niya itong Joktil na siya pa rin pangalan nito hanggang ngayon. Pagkatapos, si Amasiah ay nagpadala ng sugo kay Haring Jehoahaz ng Israel, anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito sa isang labanan. Pumarito ka't harapin mo ako. Ganito naman ang sagot na ipinadala ni Jehoahaz sa hari ng Juda. May isang maliit na puno sa Lebanon na nagpasabi sa isang malaking puno ng cedar sa Lebanon, ibigay mo ang anak mong babae para maging asawa ng anak ko. Dumating isang mabangis na hayop sa Lebanon at tinapakan ang maliit na puno. Yun lang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang hari, chapter 14, verses 10 to 13. Amasiah, totoong natalo mo ang Edom at ipinagyayabang mo ito. Magdiwang ka at huwag ka na lang makikipaglaban sa amin. Manatili ka na lang sa iyong lugar. Bakit gusto mo ng gulo na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at sa Juda? Pero hindi nakinig si Amasiah. Kaya nilusob siya ni Haring Jehoash at ng mga sundalo nito. Naglaban sila sa Bet-Shemesh na sakop ng Juda. Natalo ng Israel ang Juda, at ang bawat sundalo ng Juda ay tumakas pa uwi sa kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoash si Haring Amasiah roon sa Bet-Shemesh at dinala niya siya sa Jerusalem. Pagkatapos, giniba ni Jehoash ang mga pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok na pintuan na mga 600 talampakan ang haba. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 2 Kings chapter 14, verse 14 to 17. Kinuha niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitan na nakita niya sa templo ng Panginoon at kabangyaman ng palasyo. Nagdala rin siya ng mga bihag pagbalik niya sa Samaria. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amasiah ng Juda ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. At ang anak niyang si Jeroboam, pangalawa, ang pumalit sa kanya bilang hari. Nabuhay pa si Haring Amasiah ng Juda ng 15 taon, matapos mamatay si Haring Jehoash ng Israel. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa ating daily devotion ay makikita sa kadalawang hari,
Kapitulo 14, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ay kay Mera. Ang ibang salaysay tungkol sa paghari ni Amaziah ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. May mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin si Amaziah. Kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lachish, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya pabalik sa Jerusalem at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ipinalit ng mga taga-Juda si Asariah na anak ni Amaziah bilang hari. Si Asariah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 14 verses 22 to 25. Verse 22, muli niyang ipinatayo ang Elat at ibinalik niya ito sa Juda nang mamatay si Haring Amaziah. Ang paghahari ni Jeroboam sa Israel. Nang 15 taon ng paghahari ni Amaziah sa Juda, naging hari ng Israel sa Samaria si Jeroboam. 41 taon siyang naghari. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Wala rin siyang pinag-iba sa mga kasalanan ni Jeroboam, na anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel para magkasala. Verse 25, bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Jonas na anak ni Amittai ng Gat-Hefer, nabawi ni Jeroboam ang dating sakop ng Israel mula sa may pasukan ng Hamat sa hilaga hanggang sa dagat ng Araba sa timog. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Tayo po ay magpatuloy sa ating ginagawa na devotion sa bawat araw na kung saan ay patuloy po tayo minibigyan ng pagkakataon sa favor, no? Na tayo ay nakakapagpatuloy sa ating pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At dito po sa 2 Kings chapter 14 verse 26 to 29 na itinalaga po sa atin, ay makikita po natin dito na yung awa ng Diyos ay talaga pong nananaig ito kahit sa panahon ng kasalanan at paghihirap. Dito po makikita natin na bagamat masama yung pamumuno ni Haring Jeroboam ikalawa at ang mga Israel ay malayo sa Diyos, nakita pa rin ng Diyos yung matinding paghihirap ng kanyang bayan. So sa kanyang habag, pinili niya pong ibalik ang kanilang mahangganan at bigyan lunas yung kanilang kalagayan. Dito po ay makikita natin na tayo ay kapag tayo ay nagkamali o naligaw, no, iiwan tayo ng Diyos. Pero dito po makikita natin yung ating mga sakit sa kanyang biyaya ay patuloy pa rin po tayong binibigyan niya ng tulong, no, sa kabila ng tayo ay hindi karapat-dapat. Talagang diyan po natin makikita na talagang napakabuti ng ating Panginoon. So purihin po ang Panginoon sa ibinigay muli sa ating pagkakataon na tayo po ay makapag-devotion sa araw na ito. God bless everyone.